Lahat ba ng kapangyarihan ng unang halimaw? Kaya, ang relasyong ito ay bumalik sa unang halimaw na nauna sa kanya. Nagiging sanhi ng lupa ang Estados Unidos at pagkatapos ay nanirahan doon upang sambahin ang unang halimaw na ang nakakamatay na sugat ay gumaling tulad ng nabanggit sa huling kasunduan. Ngayon ay nasa 1929 na period na tayo, kaya ginagamit ang kapangyarihan ng unang hayop. Inakay ang mga tao sa pagsamba sa unang halimaw. Pagkatapos ay nagpapatuloy ito pagkatapos ng 1929. Sa ganitong pagkakasundo-sundo ng pag-unlad sa propesiya para sa Estados Unidos, pagkatapos ang bersikulo 13 ay gumagawa ang halimaw na ito upang gumawa siya ng apoy na bumaba mula sa langit sa lupa sa lugar ng mga lalaki. At ito ay nauugnay sa nag-iisang bansa na gumagamit ng atomic bomb sa digmaan. Nagdadala ng apoy mula sa langit. Pinapalipad nito mula sa mataas na kapaligiran. At pagkatapos ay inihulog mula sa langit. Kaya ito ay tumuturo sa malaking kababalaghan na Estados Unidos ay may kapangyarihang gawin ito. Nagamitin ang sandatang nuclear. At hindi ito walang layunin. At sinasabi nito sa amin kung anong layunin noon. Para linlangin ang Estados Unidos. Naninirahan sa lupa kaya ang mga tao nito sa mamamagitan ng mga limayang ito na may kapangyarihan siyang gawin sa paningin ng halimaw sa madaling salita sa mamamagitan ng kapangyarihan. Ng kapangyarihang ito ay upang bumuo ng sandatang nuklear. Niloko niya ang mga tao. Sinasabi sa kanila na nirahan sa lupa na dapat silang gumawa mula sa imahe ng mga hayop upang may pangwakas na layunin na paggawa ng imahe sa halimaw na ito na may sugat sa mamamagitan ng espada. At ito ay nabubuhay at ginamit doon upang ipadala sa atin. Ang gintong ulo ni Nebuchadnezzar, gumawa talaga sila ng ilang gintong barya sa ngalan ng pagbisita ng Papa sa Estados Unidos sa 2015. May kaugnayan sa pagtayo ng imaheng iyon. Nagaya ng nabanggit na ang puso mo ay may kaugnayan sa magbigay ng kapangyarihan sa halimaw na konektado sa larawang ito. Pagtatayo ng larawan noong nakaraang linggo, napag-usapan natin ang aspetong iyon kung saan ang batas ng Sabat na mention natin o ang Sunday Law ay isang pagtatangka upang maitatag ang imaheng ito. Sumasamba sa matandang hayop. Nagkaroon sila ng pagsamba sa linggo na kapapahan sa Europe. Kaya ngayon gusto nilang gawin ang parehong bagay at subukang iset up ang imaheng ito ng unang hayop upang sambahin ang unang halimaw. Ngunit hindi ito nagtagumpay at sa makatuwid, ibang paraan ang kailangan upang maisakatuparan ang layuning ito. Upang gumawa ng isang imahe ng hayop hanggang sa panahong ito ay hindi pa ito ganap na naitatag. Hindi pa naitayo ang larawang iyon. Naintindihan ng imahe ng referring sa Daniel. Ito ay isang bagay ng pagsamba. At kapag ito ay isang imahe sa hayop na iyon na may sugat sa espada, na nabuhay ito ay nangangahulugan na ito ay isang imahe sa simbahang Katoliko. Papa ang kapapahan. At kaya, ito ay tungkol sa isang bagay na umakay sa mga tao sa pagsamba sa kapapahan. At dito rin tayo dumarating sa mga apekto ng pangalawang digmaan
kung saan ang apoy na iyon ay binagsak mula sa langit. Dahil ang pagkatatag ng United Nations, ito ay nagmula sa opisina ng mananalaysay sa Estados Unidos at doon sila nag-quote tungkol sa kasaysayan ng Estados Unidos. Noong ito ay itinatag din ni Pangulong Roosevelt, hinahangad na kumbinsihin ng publiko na ang isang international na organisasyon ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang digmaan na hinaharap kaya natakot ang lahat. Kasama ang sandatang nuclear. At ito ay ang paraan kung saan linlang nila ang mga bansa upang gawin nila magkaroon ng ganitong international na organisasyon na maaari nilang gamitin upang direkta ang pagsamba sa halimaw. Ihulog mo muna ang bomba para magkaroon ng bentahe. Pagkatapos eksakto, muling itinayo ang Biblia. At dito pumili ang isang international na organisasyon kasi obviously, hindi ito sapat sa isang bansa. Sinubukan ng Estados Unidos na magpatibay ng batas na hindi masyadong malaki. Kailangan mo ng isang international na organisasyon kung saan lahat ay maaaring lumahok. At pagkatapos ay sa organisasyong iyon, maaari nating dalhin ang pagsamba sa unang halimaw na iyon. Patuloy sa sinabi sa kanila na ninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang imahe sa hayop. Kaya ang imaheng iyon sa halimaw ay tungkol sa ang pagsamba ay gumagawa ng ilang figura na kahawig ng isang hayop na kung gayon ang mundo ay dapat yumukod at sumamba. At kaya meron kaming gay marriage, ang inequality tolerance. Karapatang pantao. Ang karapatang pantao, dahil maraming armas itong UN Beast, maraming galamay ng pentacles, kagawaran ng mga karapatan ng World Health Department, kahit anong departamento, gagawin ito sa isang departamentong iyon ng eksakto na nakikita natin. Halata naman sa Health Department. At sa huli ang kasalukuyang issue ay tungkol sa kalusugan. Ngunit ang susunod na pagtatangka ay kasama ang pagpaparaya at pagkakapantay-pantay ng LGBT. At iyon ay isang malaking bagay, lalo na sa 2015 kapag ang Estados Unidos itinatag ang Gay Marriage Equality Act. Iyon ay tungkol sa paggawa ng imahe ni Daniel. Sa halip na imahe ni Nebuchadnezzar, ang imahe ay pinag-uusapan natin last week ay nilalarawan sa Daniel Kabanata 3. Kaninong imahe? Ang nandoon, ang muka. Hindi sinasabi ni Haring Nebuchadnezzar, ngunit maaari lamang itong si Haring Nebuchadnezzar kung ginawa niya ang imahe na gusto niya. Siya ang ulong ginto. At halata naman ang ulong ginto ni Nebuchadnezzar at kaya kapag ang mga tao ay yumukod sa larawang ito, sino ang kanilang sinasamba? Parehong uri ng bagay ng imahe ito sa hayop. Kapag nag-subscribe ang mga tao sa ideolohiyang ito, na iniharap mula sa United Nations, sino ba talagang sinasamba nila? Ang halimaw sa Roma. Siya ang may ganyang karakter sa puso. At alam mong nakita ng Diyos hindi lang sa ibabaw, at sa makatuwid ang mga tao ay kailangan maghintay hanggang sa humigit kumulang 2018. Bago ang pangit na loob ng simbahang Katoliko. Lalo na ay nalantad ng isang napaka-pampublikong paraan, kasama ang lahat ng pagmomolestya sa bata at homosexually. Laganap na yan sa pamumuno ng simbahang Katoliko at hindi lang ang simbahang Katoliko ngunit kasama rin dito ang anak na babae. Mga patutot din ng simbahan. Ito ay isang talagang kasuklam-suklam. Laganap ngunit nakatagong kasalanan na nagpapakita ng tunay na katangian nito.